Isang magandang umaga na naman kasama ang ating hari. At syempre nandito rin ang ating Reyna. Iyan. Sila ang bumungad sa'yo tuwing umaga kasi sila namang lagi ang nakabantay sa pintuan ng bahay. Kaya palagi din silang nandito kasi nakatali lang din sila. At ayun na nga ng umagang iyon. Syempre hindi mawawala. Magluluto na naman tayo. Ito ang ating ulam ngayon. At saka nagsasaing na rin tayo ng ating kanin pang umagahan. At medyo nagkakakulitan na nga tayo dito kasama ang ating mga alaga. Ayan, ganyan sila kay-ingay kahit 4 na piraso lang sila. At eto pa ang isa, hindi rin pahuhuli sa kulitan. Malaki na yan. Oh. At ito na nga lang pala ang natira. Siyempre, mga ilang oras na rin ang lumipas niyan. Ayan, paubos na siya. Napasarap ng luto. At umagang-umaga pa nga naman ay hindi na mapigilan itong aking tatay na ito. Ito kasi yung part na gagawin namin kulungan ng mga alagang pabo. Ayan, dyan sa part na yan. Para hindi sila magpagala-gala. Hindi sila kasi katulad nitong mga gansa na talagang dito lang sa bahay. Saka okay na yung kulungan ng mga yan. Ito yung mga pabo na kailangan nating gawan pa ng kulungan. Kasi kapag natutong lumabas ang mga yan, siguradong mahirap magkahanapan. At syempre, dahil pangalawang araw na ito, binisita natin ang ating manukan dito sa loob. At inabutan ko nga nandun ang aking tatay. Ang aga-aga niya yata nandun na sa loob siya ng kulungan at tiningnan niya o kinuha niya na yung mga itlog ng manok doon. Ito kasi yung ginawa naming paitlogan ng manok. Ayan. Para siyang apartment. Butas-butas lang siya. Yan, itlog lahat ng native ang mga yan. Ang gagawin namin ngayon ay kukuhanin lang lahat ng mga itlog at yung mga yan kasi ay binibenta na lang. Kasi hindi pa sila tumutuloy maglimlim yung ating mga inahin dito. Siguro dahil nai-stress pa sila, sa palagay ko lang kasi hindi pa kasi talagang gawa yung kanilang mga bahay tapos maya-maya may nagpupukpuk, ganyan. Kaya siguro sabi ko kaya hindi sila nagdilimlim. Kaya ang ginagawa namin sa mga itlog ay binibenta na lang kasi hindi rin naman mapipisa. Sayang at saka para maging pera na rin naman. Ayun, habang kami ay naglalagay ng mga itlog sa aming lalagyan. Yan nga lang yung una kong nakuha na lalagyan kaya yan na lang ang kinuha ko. At din nga pala sa may bandang kabilang dulo pa doon. Ayun naman ang ginawa naming kulungan ng mga native. Yung 6 kasi nating native na inilipat nila ay medyo maliliksi. Kaya nakakayanan daw nilang tumalon dyan. So nilipat muna sila. Gagawin din kasi ulit yan. At ito na nga ang ating mga nakuhang itlog lahat. Yan, meron na tayong pangbenta. Tapos meron pala kami ditong nakahiwalay. Nakahiwalay siyang manok. Ayan, kasama ng tandang. Nandun sa bandang yon. Ito ay isang tandang at isang inahin na magkasama. Tapos, chinek ko yung pugad niya doon sa loob. May sarili siyang pugad. Meron na rin siyang itlog. Kaya lang bago lang kasi siya. Kaya, nagumpisa pa lang siyang mangitlog. Iisa pa lang yun. Kaya, idunaw lang muna siya para dumami pa sila. 1 hour later. At bandang pahapon na nga yun, bumaba kami o lumusong kami dun sa balon. Balon kasi ang tawag sa amin. Kung saan kumukuha kami ng tubig. Nihigop ito ng ating shallow well. Medyo hindi din naman siya kalayuan sa bahay. At ito nga kasama ako ng tatay ko. I-check natin kasi parang naubusan daw siya ng tubig. Kaya hindi na siya humihigop. Kapag ganun kasi ang nangyari, kailangan i-check mo yung makina. Tapos, may dala din kaming timba, tsaka tabo, tsaka yung imbudo.
lalagyan daw ng tubig yung parang pinakang hose na nakadugtong dun sa makina natin kasi parang ano daw yun yung pangati na tubig. Ayan, medyo dahilig dito. Pababa kasi ito papunta doon sa may balon. At dahil nga nung bata pa ako kaming dalawa ng tatay ko ang laging magkabady papunta dyan sa mga gubat na yan, suot talaga kami dyan. Ayun, natatanaw natin ang shallow well. May maliit siyang parang bahay dyan, may bubong din para hindi siya mabasa kasi meron siyang kuryente kasing ginagamit para humigop siya ng tubig. Yan, i-check na muna natin yan kung anong nangyari nga sa kanya. Pero bago siya tingnan kukuha muna pala ng tubig sa balon. Ayan, yan yung ating makina. At dumiretso na nga ang tatay ko, kukuha daw muna siya ng tubig na gagamitin namin. Ang balon ay medyo malayo pa ng konti, pero dito lang din naman. At ito nga, matandang balon na rin dito kasi bata pa lang ako. Dito na kami kumukuha ng tubig inumin. Malinis ang tubig dito. Pero ngayon ay pwede pa rin naman siyang kuhanan ng tubig na inumin. Pero dahil nga stuck na siya, medyo pinapadami mo na at pinupuno yung balon. Ayun. Medyo natatagalan bago salukin uli. Hindi na siya ginagamit na inumin. Panghugas na lang o panluto, ganyan. Diyan na nga, babalik na para tingnan ang ating makina. Kasi kaya pala nangyari yun, biglang naubusan ng tubig yung balon, tapos tumigil yung makina. Hindi na siya humigop ng tubig. At yun, marunong naman ang tatay kong gumawa niyan. At syempre, ilang lang kami doon nagtagal, ilang minuto lang din. Ay, pauwi na nga din kami. Kasi sanay naman na yung tatay ko mag-ayos niyan. At naiwan pa nga ako. Kasi nung papauwi ako, medyo nabarkada ako dito sa puno malapit sa bahay. Meron kasi sila ditong itinara sa akin na langka at naku, medyo nangangamoy na. Mukhang masarap na kainan ito. At yun lamang ang pagtatapos ng day 2 at samahan niyo po ulit ako sa susunod na video.